It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning. Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning sa iyo ka, Ma'am. Hello po. Magandang araw. Welcome sa ating program. Magandang umaga, Mommy. Usapang pangkabuhayan dahil ngayon po ay Biyernes. Ako po si Mami Rachel de la Rosa at welcome po dito po sa ating programa. Sa umaga pong ito magluluto tayo. Nako, masarap ito. Actually, matagal ko na itong inaabangan. Oo, nirekomenda ko pa nga ito eh. Alam mo yung vegetable noodles. Tapos finally, finally, magluluto po tayo ng vegetable noodles. Di ba napaka-healthy nun? Oo, kung hindi mo mapakain ka, ma'am, ng gulay yung anak mo, pero mahilig siya sa noodles, mahilig siya sa pasta, nako, perfect po ito sa'yo. At ganun din sa ating second part ng ating program, pag-uusapan natin, syempre, ngayon po ay Christmas. Oo, hindi natin yan minamaterialize, pero the reality is talagang extra mapagbigay ang mga tao ngayon, extra mabili, di ba? Oo, so let's take advantage, gawin natin pong pagkakitaan po natin itong panahon na ito. And gagawin naman natin, bibigyan natin yung the best na produkto, ganun yun. Pero bago po yan, pag-usapan natin yung ano ang consumer behavior noong 2020 versus 2022. O di ba? Para alam natin kung saan ako magpo-focus, ano yung ibebenta ko, ano yung mga dapat kong gawin para masiguro na yung iyong Christmas promo, kumbaga, ay siguradong swak, oo, at papatok. So yan po yung ating kwentuhan ngayon dito po sa Magandang Umaga, Mommy. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time
sa Magandang Umaga, Mami. Once again, ako po si Mami Rachel De La Rosa. Ikaw po ay nakikinig sa 1143 DZMR Missions Radio. Thankful po ako dahil simula nung Lunes ay nandyan ka. Actually, simula pa lang kanina, di ba? Pag sign in pa lang, nakatune in ka na sa DZMR. Kaya po, maraming salamat. At ngayon po, no, ay dahil Biyernes, usapang pangkabuhayan tayo. So mapapanood natin mamaya, makikita natin po no, yung video sa paggawa ng vegetable noodles. Wow! Meron kasi ako nakita ka ma'am dati. Pinakita ko yung kay Ma'am Freddy's na yung parang instant noodles. Pero ang nakalagay doon ay yung noodles niya ay merong mga gulay. I think merong malunggay, may carrots, tapos meron pang iba. Pero instant noodles siya. So sabi ko naman, ang gusto ko po yung yung noodles na pangluto ko, like for example, pansit or lomi. Pero may gulay siya. Papaano po yun? Di ba para healthy yung kinakain natin? Mahilig ka pa sa pansit ka, ma'am? Or sa lomi? Naku, marami pong mga lumihan dyan sa sentro, promise. And ako, mahilig ako sa pansit. Pero ang gusto ko nga ay yung healthy na pansit na noodles. So perfect po ito, no? Itong ating pong vegetable noodles. Kaya hindi ko na patatagalin ka, ma'am. Oo, kung parehas tayo na kung ikaw ay kagaya ko na mahilig din at interesado, curious paano gawin, paano gumawa ng isang vegetable noodles para sa iyong pamilya or ano mo pinag-iisipan mo na mag-venture sa ganyang klaseng negosyo. Nako, meron kaming solusyon dyan ka ma'am. Oo, may sagot tayo dyan. At yan nga po ay mapapanood natin ang video. Oo, coming up na ang video sa paggawa po ng vegetable noodles. Kasama po ang ating pong mga kapartner sa Quirino State University, ang ating pong mainstay. O, di ba? Hindi na natin yan bisita Regular na po natin yan nakasama talaga. Wala pong iba, kundi ating pong i-welcome ang Product Development Training Coordinator ng Quirino State University, si Professor Isabel Salvador. Ayan. I-ready nyo na ka, ma'am. Meron ka na ba? May hawak ka na sulatan. Yung ma'am notebook mo, yung notebook, pencil, ballpen, para po maisulat ang procedure, ang proseso, at mga ingredients sa paggawa po ng vegetable noodles. So ayan mga kamam, mga nanay, mga mamis, magandang umaga ulit sa ating lahat. At narito po tayo ngayon para magbigay ulit ng isang or mag-share ulit ng isang technology na alam ko na mapapagkakitaan natin. Okay? So, ang gagawin po natin ngayon ay ang famous na veggie noodles o kaya veggie pasta. At ito nga po yung ating mga kagamitan sa paggawa ng veggie noodles o kaya veggie pasta. So, dapat po meron tayong pasta maker or noodle maker. So, marami po namang nabibili. Meron po yung manual. Manual nga, so kamay ang gamit sa pag-operate. And then ito po yung gagamitin po natin ay di kuryente po. Okay. At syempre kailangan lang natin ng mixing bowl, kailangan lang natin ng tray para sa paggawa ng veggie noodles. So napakasimple po. At ito nga rin po yung ating mga sangkap or ingredients. So kailangan natin ng first class flour na kalahating kilo lang po yung ating first class flour. Andito po siya. And then, kailangan po natin ng 3 itlog. Ito po yung basic ingredient ng paggawa ng noodles. 3 itlog kung medium or maliliit po. Pero kung XL o kaya jumbo, yung ating itlog, 2 piraso lang po ang kailangan. Okay? And then, kailangan din po ng asin, pampalasa. So, 2 kutsarita po yung ating gagamitin. Okay? And then, ang napili ko pong gulay para sa ating noodles ay carrot. So, na-grate na po yung carrots natin.
So, this is 165 grams po. Pwede pong 150. Doon po yung range. 150 to 165 to 200. Pwede rin po para sa ating gulay. So, eto lang po yung gulay na gagamitin ko. Pero, pwede rin pong kalabasa or squash. Ganun din po. I-grate lang po natin. Pwede rin pong malunggay. Pwede rin pong kulitis o yung spinach. Yung dahon lang po. At mga iba pang mga gulay. Depende po sa inyo. At pwede rin pong plain lamang siya. So, wala pong carrots, okay lang po. Plain na noodles. Okay? So, yan lamang po yung ating mga sangkap. At syempre, mamaya pagka nag-cut na po tayo ng noodles o kaya pasta, kakailanganin din po natin ng konting cornstarch. Okay? Cornstarch po para hindi pagkadikit-dikit yung ating noodles. Okay, so pang powder lamang po natin. So later. Okay po. So pwede na po tayong mag-start or magsimula para sa gagawin nating carrot noodles. Kasi po carrots yung ating gulay ngayon. Okay? So, dito po sa ating flour ay gumawa lamang po tayo ng hole sa gitna. Ito po. Okay? Tsaka natin ilagay yung ating gulay. Ito po yung ating carrots. Ilagay na po natin lahat. Ayan. Sa gitna. And then, sumunod po, syempre, yung ating itlog. Okay? So, yung itlog po, palagi kong sinasabi na isa-isahin po nating bitakin at ilagay sa ating mixture. Kasi po kung minsanan, baka may bulok po tayong itlog, di sayang din po yung ibang nabitak. So, yan, ilagay natin one at a time. Okay, so palagay ko naman, fresh na fresh po yung ating itlog. Kasi buong-buo po yung kanyang yolk. Ayan. And then, finally, yung pangatlong itlog. Ayan. So, fresh na fresh po yung tatlo nating itlog. So, ilagay na po natin sa ating mixture. And then, siyempre, huwag natin kalimutan yung ating pampalasa, yung ating 2 kutsaritang asin. So, ilalagay na po natin siya. Okay? And then, pwede na po nating i-mix. Okay? Or halu-haluin, pero inut-inut lamang po. Yan. Yung ating flour. Yan. So, inut-inut lang. Okay, hanggang sa ma-mix na po nating lahat. Okay. So, ganito lang. Okay, hindi na po tayo gumamit ng tubig. Kasi po, mataas din naman po yung water content ng ating carrots. At saka syempre yung ating itlog. Okay. So, mix-mix lang. Okay, hanggang sa akala natin ay blended na po yung ating gulay, itlog, at saka yung ating flour. Saka natin later isubo sa pasta machine or noodle machine. Okay. So, ito po yung machine po natin ay dito po sa part na ito, dito po natin isusubo yung mixture para mamasa siya. Okay, manid. Okay? Pero kailangan nating alisin ito po kasi yung pinakangipin ng ating noodle machine. Ibig sabihin kung itong design po na to ay dalawang sizes. So, yung isa po ay medyo malapad at yung isa ay payat. So, ito po yung
yung indicator kung anong gusto mong size or adjuster. Depende po sa higpit o kaya masikip or maluwang, parang ganon. So, makikita po natin mamaya. So, dahil po magmamasa pa tayo, so alisin muna natin itong kanyang ngipin. Okay? So, alisin po muna natin ito. Okay, so set aside natin. Kasi hindi po muna natin yan kakailanganin. So, mamaya po, pagka nag-cut tayo, saka natin siya ibabalik. So, paandarin na natin para sa ating pagmasa. So, ito. So, tuloy na natin. Okay. So, ayan mga mami, after 30 minutes na pagmasa sa ating dough, ay ready na tayo to cut the noodles. So, nandiyan po, napapansin nyo, mayroon na tayong cornstarch na nilagay para hindi siya magkadikit-dikit. Kasi po, ready na tayong mag-cut sa ating noodles. Okay, so, ito po. So, set aside muna natin para minsanan yung ating pag-cut later. So, isunod na po natin yung iba pang ibang set. So, ayan. So, patayin muna natin yung ating machine. Dahil isalpak na po natin yung ating cutter. So, salpak na po natin and kailangan natin i-lock. So, tingnan muna natin kung ano po yung nakaset. It's either po yung manipis o kaya yung makapal. Okay. So, ang nakaset po ay yung pong maliliit. So, kailangan nating paghiwa-hiwalayin yung ating noodles. So, ganito po. Okay? Kasi medyo hindi niya makat. So, ayan mga mami, mga nanay, ito na po yung ating finished product, yung ating output. So, dalawang sizes po. Ito po yung thin at saka ito po yung thick. Okay po. So, ito po para sa veggie chips. Ito naman po ay pang lomi na size. Kasi po, pag niluto po natin ito, ay mag-expand po siya. So, muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana nakapulot ulit kayo ng pangkabuhayan. Sana nakapulot kayo ng isang teknolohiya naman para sa ating pangkabuhayan. Okay, so maraming salamat sa panunood at pakikinig. God bless po sa ating lahat. Magandang morning sa iyo, Kama. Welcome back po sa ating program. Magandang umaga, Mami. Of course, we are thankful. Ngayon po ay Friday na naman, kaya usapang pangkabuhayan tayo. And we are always thankful. Lagi ko po talagang na-appreciate po, no? Ang ating pong regular, hindi na yan bisita, mainstay na natin yan dito po sa ating pong pangkabuhayan program pag Friday. Walang iba kundi ang Product Development Training Coordinator ng Quirino State University, Professor Isabel Salvador. Good morning, Ma'am Bel. Hello po.
Bati po kayo, ma'am, sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, so magandang umaga muli sa ating lahat, mga kamam, at sa lahat ng mga nakikinig at saka nanonood dito sa programa ni Mami Rage. Magandang umaga, Mami. Yan. Thank you, Ma'am Belle. You're here. At maraming salamat po sa iyong niluto. Tuwang-tuwa ako dito, ma'am, kasi for the longest time, naalala ko po, pinakita ko to dati kay Doc Freddy's. Sabi ko, ma'am, may nakita akong noodles. Ang nakalagay doon sa noodles ay vegetables, yung kanyang pasta, yung kanyang noodles. Oo. So sabi ko, baka maganda po itong gawin. And ayan nga, finally, no, meron na po tayong produkto na vegetable noodles or Yes. vegetable pasta na pwedeng gamitin ka, ma'am, ha? Pang piyesta tuloy, pang lomi, pang pansit. Pwede nga itong chips, ma'am, no? Di ba sabi niyo po pwede siyang vegetable chips? Yes, Mami Rage. Yes, Mami Rage. Ayan, okay. Ma'am, doon po sa, eto, nasa Q&A po tayo. Ilang katanungan lang po doon po sa ating pong ginawa na vegetable pasta. Ang ginawa po natin ngayon ay carrots. Grated po yun, ma'am, di ba? Grated po. Yes, Mami Rage, grated na carrots. At hindi na po tayo naglagay ng tubig kasi medyo mamoist na yung ating carrots. Yes, yes. Ayun, okay. And then, ma'am, ito, ang tanong ko lang po, papaano kung wala ako nung noodle, yung kagaya po ng tools or yung, ano bang tawag natin dyan? Yung equipment na meron po kayo na panggawa ng noodles, di ba? Pasta Ano maker. bang tawag doon? Ayan, paano po pag wala akong pasta maker, paano ko po gagawin yan sa bahay? Okay. So, pwede po kung wala po tayong equipment or yung nakita po ninyo kanina na gamit, ay pwede po na mag-manual po tayo. Ibig sabihin, yung ating dough na gagamitin ay dagdagan lang natin ng konting tubig kasi mahirap pong imasa or i-knead yung dough kung wala po tayong konting tubig na ihahalo kasi siyempre po, yung ginawa natin kanina ay nakatulong talaga sa pagmasa yung machine. Pero kung wala, ay dagdagan lang natin konting tubig and then bumuo po tayo ng dough. And then, i-roll pin po natin, panipisin natin, and then pwede po tayong gumamit ng kutsilyo o kaya gunting sa pag-cut ng ating pasta o yung ating noodle. Yeah, that's right. Kasi, eto ma'am, dati ko na po itong nakita sa yung mga Italian, yung gumagawa po ng mga pasta na mga Italian na kinakamay lang nila, oo, tapos kinakat lang nila either gunting or yun nga, knife. Okay, so tama yung Yes sabi po. ni Ma'am Bel po ka, ma'am, ano, kung wala tayong pasta maker, walang problema. Pwede pa rin natin itong gawin. I-ready lang natin yung ating mga braso para po sa Yes. pagmamasa at saka yung ating pong rolling pin. Kasi importante po na maging manipis na manipis. Ma'am, speaking of Yes nipis, po. ano po yung standard? Gaano po siya dapat kanipis? Hindi ko parang 2 mm, parang ganun lang. Kanipis po, Para no? yung nipis. Yes po, kung gumagawa po kayo ng, halimbawa, banana chips, kung gumagawa po kayo, so ganun lang po siya, kanipis dapat. Okay. Sige. So, dapat po ka, ma'am, manipis talaga ito. Kasi syempre, iluluto mo pa. Ma'am, ang tanong ko po, next question ko, after ko po siyang mamasa, tapos ni-rolling pin, tapos ini-slice na, paano ko po siya patutuyuin? Dapat ba may takip, walang takip, ipa-plastic? Paano po yung pag-store po nitong ating pong homemade vegetable pasta? Okay, so yung po mga iba, ang ginagawa po nila ay ini-steam o kaya binoboil muna siya after cutting. Saka po siya, pwede pong ibilad under the sun at pwede rin pong air dry po Air dry. siya. Pwede po. At pwede rin po siyang i-fry na rin kaagad kung gusto. Yung pong i-fry, ibig sabihin, gagamitin ko na po siyang pangluto. Yung ang tinutukoy ko po sa frying ay yung ating veggie chips. Yung pong malalapad ang cut. Okay. So, pwedeng diretso na. Yes po.
Opo. Sige ma'am, last question ko po 'to ma'am. Kasi 'di ba ma'am meron tayong fresh, kumbaga fresh Mickey 'pag bibili ako sa palengke meron pong gano'n fresh. Meron po yung dried, para medyo mas matagal. Pagka fresh po siya, gaano po siya katagal bago masira? Gaano po siya yung kumbaga yung storage days niya, gaano po katagal? Okay po. So, pagka po after cutting, kung gusto po nating i-store, ay kailangan po nating i-pack sa plastic na wala pong air. Kasi po pagka nakatiwangwang lang siya, ay tumitigas po siya. Tumitigas po yung ating noodles, tumitigas po yung ating pasta. So kailangan nating i-pack. Okay? And then magtatagal lamang po siya yung fresh ng 2 days, ganun lang po. Kasi po meron Dapat tayong kasi dinagdag na egg. Tapos Yeah. yung gulay po ay may moisture. So medyo Madaling perishable masira. din po siya. Mm-mm. Yeah. Meron po ba ma'am way na parang maging, yung parang kagaya ng mas matagal siya, 'di ba? I-steam ko siya. So, wait lang, ulitin ko ma'am. 'Di ba po, nakat ko na siya. After ko pong makat, Mm-mm. idediretso ko na po siyang ilagay sa plastic. Yes po. Para po yun sa fresh, kung gusto po nating fresh yung ating noodles o kaya pasta. Kung Ah, ayaw nyo po ng fresh, ay pwede po siyang i-steam o kaya i-submerge lang sa boiling water. Okay? Tapos i-drain. Okay? And then, pwedeng Okay. ibilad. Pwedeng i-fry. Ganun po. Para tumagal. so yun. So kung gusto natin ka ma'am, syempre dapat medyo dadamihan natin gumawa. Mahirap magmasa. So damihan natin. Mm. Pagkatapos natin siyang ma-slice, either i-boil natin siya. Gaano katagal ma'am yung pag-boil? Parang, di ba, pagka kumukulo na po yung tubig, ilagay na po natin siya. Once po na nag-float na yung noodles o kaya yung pasta, ibig sabihin, okay na po yun. Okay. So isasampay mo na siya at i-air dry or di naman kaya ibilad Yes. sa araw. Yeah, tapos Yes pag po. natuyo na siya, ayan ma'am, magiging crispy siya pag natuyo. Matigas po siya, crispy. So, ang kalaban Ah. natin ay breakage. Oo nga. So dapat medyo maingat tayo sa paglagay nito ka ma'am sa ating pong plastic. Pagka yung napatuyo siya ma'am, napa-air dry, nabilad sa araw, gaano po ito katagal na tatagal na naka-store? Dapat ilagay natin sa plastic o kaya container na hindi siya napapasukan ng hangin para at least kung dry na po siya, pwede siyang mag-stay siguro month, kaya niya. Matagal din. Okay. So meron ka ma'am 1 month na supply na pang-lomi, pang-pansit, o 'di ba, pang-cantons. Anything pwedeng gawin at pang-chips na healthy. And ito last na talaga 'to ma'am. Ma'am, doon po sa mga chips, pwede rin pong ilagay, no? Actually, hindi lang pang-chips, kahit pasta talaga. Pwede rin po nating ilagay, gamitin yung, for example, ay squash, malunggay. Pwede rin po yung Yes mga po. gano'n na gulay or di naman kaya ay celery. Yes po, pwede po. Ah. Pati spinach, pwede po. Ay, naku, ang sarap. Okay, sige ma'am, sana matikman ko yan sa December. Bibigyan mo ba ako, ma'am? Joke lang, ma'am. Sige Sure. po. Pwede Ma'am tayong Bel, magluto. maraming salamat po. Oo, sige ma'am, lutuin natin to. Thank you po ma'am dyan sa napaka-healthy at delicious na vegetable pasta. Any pahabol tips bago po tayo magpaalam sa ating pong mga listeners po? Okay, so hindi natin nabanggit na yung ginamit po nating flour ay yung pong first class kung tawagin o dili naman kaya ay ang tawag ay bread flour. Kasi po ito po ay flour na sabi nila strong o kaya hard. So sumunod po siya sa durum o yung mga macaroni pasta natin. Yun po, para at least matibay po yung ating pasta. Yan Okay. po. Sige, ma'am. Thank you po. Tatandaan ko yan, ma'am. Oo nga pala. Okay po. Ma'am Bel, thank you very much po. See you po ulit next time. Abangan namin yung sunod na pangkabuhayan na iluluto po natin. Thank you po.
Okay, so maraming salamat din sa panonood at pakikinig. So, see you again sa susunod po na series. So, God bless po. Ayan. Thank you po. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Ayan, napakaganda no, na kwentuhan kay Ma'am Bel Salvador. So at least ngayon, mas alam natin yung mga detalye sa paggawa po ng vegetable noodles. Yan, excited ako no para doon sa kalabasa, para sa spinach, para sa ano pa ba yun, malunggay. Gusto ko malunggay din. Oo. At saka ano pa ba yung mga iba pwede nating ilagay? Usually, wait. Celery. 'Di ba? Oo nga, celery pwede. So, I'm looking forward doon sa time na pwede na yung pagsamasamahin yung mga vegetables, yung mga iba-ibang flavor, no? O, 'di ba? Ang sarap naman nun, para ka nang kumakain ng pakbet. Pakbet ba or chop suey na noodles. Wow. So, eto, pagka ganyan po, pwede po nating i-serve anytime, 'di ba? Oo, pagka merienda, actually pwede na nga yung panghapunan eh. Alam mo yung pang mabilisan na luto. Oh, yung noodles mo, yun na yung pinaka-carbohydrates mo, pinaka-kanin. Tapos meron ng gulay yun. Lalagyan mo pa ng gulay talaga. Lalagyan mo pa ng karne. Lalagyan mo pa ng liver. O, edi perfect na yun. Diba? So, maganda po ito. Kaya, thank you very much po talaga no, sa ating po mga kapartner sa Quirino State University, kay Ma'am Bel Salvador, kay Dr. Fedisminda Dolohan, ang director po no, ng Extension Department ng Quirino State University, kapartner natin. And ganun din ka, ma'am. Eto po, kami po ay, lalo na ako, very much open po kami, no? Sobrang welcome po at tanggap ko po. Gustong-gusto kong makarinig po ng mga feedback. How can we improve? Ano po yung gusto nyong topic na pwede nating pag-usapan dito po sa pagkabuhayan? Oo, na hindi pa natin na-discuss ever. Oo, yan. So welcome po ang inyong mga comments, feedbacks, at suggestions. Mag-message lang po kayo sa 0917-564-8388 or di naman kaya mag-message po kayo sa Facebook page ng 1143 TZMR Missions Radio or di naman po kayo, ayan, dyan po sa ating comment box. Yan. We will appreciate din po kung kayo ay makakapag-like. Ayan, makakapag-like or ma-share yung ating mong program kung ikaw ay nanonood via Facebook, via YouTube, 'di ba? Kasi maganda po na i-share natin yung mga ganitong mga pangkabuhayan ideas kasi makakatulong 'di ba? May kakilala ako ka ma'am, alam mo, napakagaling niya talagang mag-isip ng yung mag-business, yung magbenta, magaling siyang magganon. So sabi ko, alam mo, meron kaming pangkabuhayan video. Food technology, kung paano gumawa ng ice cream, paano gumawa ng kasaba, paano gumawa ng longganisa. Sabi niya, ay talaga. So, sabi ko, oo, share ko sa'yo. So, sinend ko sa kanya. Ito yung ating mga videos dito. Sabi ko, i-follow mo lang, i-like, para updated ka. Yan. So, every time you go on air, wala po kayong mamimiss na program namin, di ba, natin. So, maraming salamat po in advance sa mga magsasend po ng comment at suggestion at feedback. Oo, welcome na welcome po yan. So ngayon, punta tayo ka ma'am. Ikaw ba ay nag-iisip na ngayon, Christmas? Actually, na tayo papasok na tayo sa buwan ng December. So talagang dapat in place na yung ating pong plano at yung ating pong mga ininegosyo.
yung kumbaga na-anticipate na yung pagdami ng mga orders at yung mga iba-ibang mga dapat mong kailanganin. Kasi po, dahil madami pong mga orders ngayon, biglang tataas yung demand. So baka mamaya yung kailangan mo pala na produkto, wala. 'Di ba? Hindi darating. So, ikaw yung makakompromise niyan. So, as early as now, dapat po, kompleto ka ng stocks, maayos na yung mga kailangan mong gawin. Nakaplano na kumbaga. So, ngayon po pag-usapan natin kasi nga, kung tayo ay magnanegosyo, dapat po alam natin yung tinatawag natin na consumer behavior. Paano ba ang spending habits ng mga Pilipino, lalo na pag buwan ng Desyembre? Ang sabi nga sa atin dito, ang Pilipinas pinakamahabang celebration. July, August pa lang. Wala pang bear. Oo. Nagre-research na ng mga bagong design ideas ng pang-Christmas. Totoo ba? July, December pa lang, meron na tayong mga search sa Facebook. Oo. Dito sa Think with Google, alam mo ba ka ma'am na July pa lang, sabi dito, data po ito galing sa Google at saka sa YouTube. Although ito po ay noong December 2017. Wala pa silang bagong nirelease eh. Noong December 2017, nakita nila na ang Christmas dito sa Pilipinas ay pagkain. 'Di ba? Puno ng pagkain, regalo, well wishes, tapos music talaga. Oo. So, ito yung familiar ba na, kunyari ako, yung mga niluluto ko dati para sa bahay namin, talagang, lang ako, Miss Google lang ako, try lang ako. Yung mga niluto ko dati, pinanonood lang ako online, as in. So, ganun daw yung behavior ng mga Pilipino. We go online para humingi ng advice, para humanap ng mga Christmas ideas. Lalo na ngayon, di ba, merong AI, i-type mo lang doon, maraming sasabihin yun sa'yo. Na-try ko na yun, at talagang, wow, ma-overwhelm ka, ang galing. Wala pang ilang minuto, andyan na agad yung sagot. At, eto nga sabi po dito yung Think with Google na data, ang mga Pilipino kasi, tayo mga Pilipino, sobrang love natin ang Christmas, di ba? Agree ba? Totoo. Ako din eh. Gustong-gusto ko yan lalo na sa mga bata. Ganon. And sa Google, sa YouTube, makikita na as early as July and August, ang makikita na doon ng mga sinesearch ng mga Pilipino ay decoration. Yan, decoration ideas. Tapos ngayon, magbi-build up yung research na yan sa October, November, at saka December. Wow, full blast talaga yan. So, makikita po natin na ganyan kalaki, ganyan ka-much anticipated ang Christmas celebration dito po sa atin. At hindi lang pagkain, kundi mga gift ideas din. Di ba? Gift ideas, tapos mga pasyalan, at yung mga Christmas show, alam mo yung mga light show? Yan, maraming ganyan sa Manila, Pero po dito sa atin po sa probinsya, in fairness, meron na din. Oo. So, very good na meron na po tayong ganyan ng mga projects. At least merong puntahan, Kumbaga may theme parks. Marami na po tayo ngayong mga parks dito na affordable. Diba? Oo. So, tingnan po natin noong 2016, nakita nila kung ano yung mga top na mga hinanap, most search na mga pagkain noong 2016. Alam mo ba ma'am kung ano ito? Ito pang Christmas. Number 1, macaroni salad. Di ba? Totoo. Macaroni salad. Iba-ibang klase yan. Meron yung chicken macaroni, meron matamis na macaroni salad. Iba-iba. Yung lalagyan mo ng fruit cocktail. Yung isang macaroni salad, chicken macaroni mayonnaise ang ilalagay. Yung isang macaroni salad, ang nilalagay ay creamer. So magkaiba. Pero kasama yan sa top search. Macaroni salad, spaghetti, carbonara, menudo, leche flan, chicken.
Kahit anong klaseng luto, basta chicken, mahablang ka, fruit salad, graham cake, lasagna. So, ito yung mga most searched holiday dishes noong 2016 according to thinkwithgoogle.com. Wala pa silang nilabas na bago ngayon eh. Ano pa? Next. Ito. Actually, naisip ko ngayon, yung, di ba gumawa tayo ng pizza noodle, ay nung vegetable noodles, pwede rin natin gawin yung vegetable dough. Bakit vegetable dough? Kasi ka, ma'am, ito ha, ang pinakamaraming search ng Christmas at New Year Eve, alam mo kung ano? Pizza. Pizza. Kasi reunion, Christmas party, salo-salo, lahat sila naghanap ng pwedeng, hindi lahat, kundi maraming search, okay, online na naghahanap ng pizza. O, di ba? Ang galing, ano? Tingnan natin kung ilang percent yan ka, ma'am. Madami, pero nag-spike siya. Pinakamarami talagang search online na naghahanap ay noong December 24 at December 31. So, Christmas Eve at New Year's Eve. Hindi lang pizza, kundi pati na rin ham. Sobrang dumami yung naghahanap ng ham. So, ulitin natin yun ka, ma'am, ha? Christmas Eve, at saka New Year's Eve, ang hinahanap ng mga tao according to thinkwithgoogle.com ay pizza, at saka ham, at saka mga no-bake cheesecake, refrigerator cake, or graham. Ano ba to? Graham cakes. O, di ba? Kasi madali lang to eh. O, tingnan mo yung pizza, meron ka na agad, may pagkain, gusto pa ng lahat. Yung graham, halu-haluin mo lang. Tapos yung cheesecake, halu-haluin mo lang, tapos palamigin mo. Patigasin sa freezer or sa ref. Ano pa, refrigerator cake. Ganon din. Kasi nga, gusto natin, ang mga Pinoy ngayon, nagbago ng gusto. Ayaw na na sobrang tagal na lutuin. O gusto nila yung easy to prepare na mga pagkain na hindi mo kailangan ng mga mamahalin na mga lutuan, di ba? Kung wala kang oven, so ibig sabihin hindi ka na makakakain ng cheesecake kasi wala kang oven. Ngayon po, karamihan na ng mga sinesearch ay no-bake. Yan, no-bake cake, no-bake, ano ba yung mga ibang kailangan na i-bake? So, ayun po ka, mama. At least po ay may idea tayo kung ano yung mga business idea na pwede natin gawin in relation to that sa mga top search ng mga Pilipino. Galing, ano? Oo. So, ano naman yung consumer behavior? Paano nagbago ang pag-uugali or spending habit ng mga Pilipino noong 2020 at saka 2022? Okay, ganito daw yan. Ang mga Pinoy ngayong 2021 ay naging mas mapili. Galing ha. Naging mas mapili sila in terms of social and economic factor. So, ibig sabihin, mas naging mapanuri. Oo, hindi na lang basta bili ng bili. So, inaaral talaga, best buy ba yan? Meron ba yung promo? Diba? Kung mahilig ka sa online shopping, ako ka, ma'am, hindi ako nag-online shopping, pero aware ako doon sa mga pwede mong i-avail. Mga kaibigan ko, yung kapatid ko, sobrang galing niyang mag-avail ng mga ganyan. Nakakabili siya ng worth 50 pesos, worth 10 pesos. Oo, kasi pinagsasama-sama niya yung mga promo. Yung mga flash sale, yung mga, ano ba yan, free delivery, tapos may voucher. May mga ganun pa. At tayo daw, yung mga Pilipino ngayon, no, ay naging mas mapili, naging mas marunong sa pagbibili ng goods online. At yun nga po, bago pa nag-pandemic, sabi sa Hootsuite, yan, ang mga Pilipino ay mahilig na sa online shopping. And ang nangyari, nung nag-pandemic, alam mo ba ka, ma'am, na tumaas siya. Oo, nung 2020, 38.88 million. Okay? Umakyat siya sa 42.31 million
noong 2021. O, di ba? Kasi nga bawal lumabas eh. Hindi ka makalabas. So, bumibili na lang online. So, tingnan natin. Ano ang pagbabago? Noong 2019 ka, ma'am, alam mo ba kung ano ang pinagkagastusan ng mga Pilipino? 2019 po ito, pre-pandemic. Biyahe, travel, mobility, accommodation, 6.87 billion. Billion ang pinag-uusapan natin ka, ma'am. Sumunod dyan, video games. Talaga? Grabe itong video games na to, ha? 741 million. Third, electronics and physical media. Ayan, mga online gaming devices, console, ganon. 258 million. Pero hindi nawawala, fashion and beauty, 227 million. Furniture and appliances, 166 million. Papasok na yung pagkain. Food and personal care, 152 million. Ano pa? Toys, DIY, hobbies, 150 million. At ito, grabe to ha. Digital music, 49 million. Pumasok siya ang digital music noong 2019, pre-pandemic. Ito ngayon, pasok tayo ng pandemic. Bumaba yung biyahe. Syempre, kasi nga walang pwedeng bumiyahe. Pero nasa 3 billion pa rin siya. Di ba, na-slice ng kalahati. Dati 6 point something billion, ngayon 3 billion na lang. Video games, pasok pa rin. Dumami. 1.27 billion. Noong 2019, million lang siya, 741. Pero nung pumasok yung 2020, naging 1.27 billion. Tumaas ang electronics and physical media, 955.4 million. Saan galing itong mga sinasabi natin na to? Ito pong mga data na to, ma'am, ay galing sa logisticsbid.com. Diba? Nilagay nila dito yung consumer spending ng mga Pilipino. Ano pa? Furniture and appliances, fashion and beauty, pasok pa rin. Toys, DIY, food and personal care, hindi pa rin siya nawala. Okay, punta tayo sa 2021. Ano ang pinakamataas, ma'am? Alam mo kung ano? Totally nagbago. 2021, 7.13 billion ma'am na gastos ng mga Pinoy. Alam mo kung tungkol saan? Electronics. Grabe no? Ang furniture and appliances, 2.68 billion. Sunod, personal and household care, 2.58 billion. Fashion and beauty. Pansin nyo ka, ma'am, may pandemic o walang pandemic, hindi nawala ang fashion at saka beauty. Diba? Pati ang pagkain, food, umakyat siya, 1.4 billion. Toys, hobbies, DIY, 877.4 million. And physical media, 398.2 million. So, ano ibig sabihin ng mga ito ka, ma'am? Ibig sabihin nito ka, ma'am, no, ay nagbago ang consumer behavior at spending habits ng mga Pilipino. So, kung nung 2021 ay electronics, furniture and appliances, personal and household care, fashion and beauty, pagkain, laruan, physical media, o di pwede tayong mag-concentrate dyan sa mga yan. Kung ikaw ay merong online store, pwede mong pagpilian, pumili ka ng alin sa mga dyan, no? Ang pwede mong bigyan ng focus, full attention, para yun din ang ibenta mo. Diba? So, at least, pasok pa rin yung pagkain. Nice. Oo, so siguro pwede tayong mag-venture. May pagkain ka, may electronics, diba? Household and personal care, fashion and beauty, toys. So, madami, no? Madami ka, ma'am. At talaga namang online buying or online selling is here to stay. Kaya po ka, ma'am, no? Kung iniisip mo na hindi talaga kasi ako marunong it's about time na mag-aral ka, ma'am. Sobrang laki po talaga, sobrang laking advantage na tayo po ay matuto ng online marketing at online selling ka, ma'am. Oo. 'Di ba? Ako noong nagtitinda ako ng laing, online selling lang ako, ma'am. Wala akong physical store. Sana maibalik ko ngayon. Lord, please yung time, 'di ba?
para yung sinasabi ko dito sa inyo ay ako mismo personally magawa ko, di ba? Oo. So, ayan ka ma'am, sabay-sabay natin gawin yan. Sabay-sabay natin ipag-pray, gawin, at alam mo yun, sana i-honor ni God yung ating pong mga desire, di ba? Gusto nating maka-help sa ating asawa, sa mga anak natin, and most importantly, to give back to the Lord. Yun. So, time's up na ako ka ma'am. Ang dami ko nang sinabi. Baka tayo ay masobrahan na mag-overtime. So, dyan po nagtatapos yung ating pong kwentuhan ngayon. Sa akin pong pagbabalik yung ating verse. Abangan po dito sa Mom. May she have the faith of Sarah. May she be as loyal as Ruth. May she have the wisdom of Deborah, always seeking truth, always seeking truth. Father above, bless my little one. May she grow to be a woman of God. May her prayers be heard like Hannah's. May she have the favor of Esther. May she be a helper like Priscilla, always sharing love, always sharing love. Father above, bless my little one. May she grow to be a woman of God. May she have the joy of Elizabeth. May she have the strength of Abigail. May she have a heart like Mary, always praising God, always praising God. Father above, bless my little one.
po sa ating verse sa araw na to, galing po sa Proverbs, chapter 31, verse 8. Ito po yung Proverbs 31 woman, ano. Gusto ko mag-focus doon sa isang particular na verse about her. Sabi po dito, she knows that what she makes is good. Her lamp burns late into the night. Sa ibang version, sabi po dito, she perceives that her merchandise is profitable. So, ibig sabihin, ito pong si Proverbs 31 woman, maasikaso, alam ang priority niya, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, masipag, diligent, but most importantly, kahit po ganun yung mga ginagawa niya, meron siyang time for pagnenegosyo. Meron siyang time for pagpuproduce ng profit. Diba? At alam niya na yung binibenta niya ay maganda, profitable. So ngayon pong Christmas ka, ma'am, no? Hindi sa sinasabi natin na gawin natin itong materialistic. Hindi po sa ganon na nagra-right tayo doon sa pagiging materialistic. Ang sinasabi lamang po natin ngayon, kung meron kang time, 'di ba? Kung marami tayong time para mag-cellphone, ilang oras din 'yun. 'Di ba? Pero hindi naman tayo binabayaran ng Facebook or ng YouTube. Sila pa nga ang kumikita sa atin, 'di ba? So why not turn it, no? Mag-pray tayo na bigyan tayo ni God ng wisdom na yung mga oras na ginugugol natin ay profitable. 'Di ba? So, kung nag-iisip ka ma'am ng pagnegosyo mo, pwede mong gawin, pwedeng idea, marami po tayo dito sa pangkabuhayan. Oo. And as you look, habang nanonood ka, nag-aaral ka, samahan po natin ng prayers. And then samahan natin ng maraming hard work. 'Di ba? Prayer, hard work, lakas ng loob, pasasaan ba that God will bless the works of your hands. Ganon. And ultimately, matatawag kang Proverbs 31 woman na ang sabi niya ay, alam niya na yung binibenta niya ay magandang klase. Ganon. So, dyan po nagtatapos yung ating pong program. Thank you for listening, Kamam. See you uli sa isa na naman pong Usapang Pangkabuhayan episode next week. At of course, yung magandang umaga, Mami, sa Lunes at Miyerkules. Thank you, Kamam, sa pagkikinig ngayon. Ako si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos at Mina ang ating gabay. Bye!